So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, nagbigay po ng opinion itong si Senator Win Gatchalian dito po sa gagawing rally ng Iglesia ni Cristo para protektahan si Sara Duterte para wag mapa-impeach. Okay? So, base nga po dito sa sinabi ni Win Gatchalian, ginagamit daw po ng Iglesia ni Cristo ang kanilang, di ba, political capital kasi meron sila yan, di ba? Para maging hesitant at matakot yung mga politiko. Kasi simple lang yan mga kababayan eh. Di ba? Kung nga kayo politiko kayo, senador or congressman. So, kung kayo po ay pabor na ipa-impeach si Sara Duterte at makikita niyo sa rally ng Iglesia ni Cristo na todo effort sila para protektahan si Sara Duterte, so magiging hesitant talaga kayo at matatakot kayo na baka posible na gumanti po ang iglesia para hindi po kayo iboto ngayong 2025 election. So yan po ang sinasabi po ni Win Gatchalian. Actually may article dito eh. Ito galing ito from Inquirer. Okay? So Gatchalian, Iglesia ni Cristo rally will make politicians think twice on VP Duterte. Kasi mga kababayan, no, ito yung hindi ko talaga makuha sa mga ibang nagtatanggol sa Iglesia ni Cristo rally. Wala tayong problema sa Iglesia ni Cristo. Ang problema natin yung rally. 'Di ba? Kasi ang rally daw po ng Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan, pagbabatiin yung si PBBM tsaka si Sara Duterte. 'Di ba? Pero in the first place mga kababayan, 'di ba? Alam naman po talaga natin na ginagamit lang po talaga ng Iglesia ni Cristo yung sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na huwag ipa-impeach si Sara. Di ba? Actually, opinion lang po ng presidente yun, pero ginagamit po ito ng Iglesia ni Cristo para kunwari, pabor sila sa presidente. Pero ang totoo, ang magbe-benefit talaga dito, si Sara. So makikita nyo naman yan mga kababayan kasi kahit po si Win Gatchalian po nakahalata na. At makikita rin po natin ito mga kababayan sa kilos po ng mga supporter. Sino ba ang mas natutuwa ngayon dyan sa ginawang rally ng Iglesia? Yung mga taga-suporta ba ni Presidente Marcos o yung taga-suporta po ng baliw na si Sara Duterte? Sobrang basic yan kasi ang problema kasi sa inyo, on denial kayo. Sabihin nyo pa sa akin na, Takeru, yumabang ka na. Hindi naman political yung rally. Talaga? Pag pinag-uusapan natin dito, away na dalawang politiko, tapos sasabihin niyo hindi political ang rally? Come on. Oh. So ngayon pakita ko sa inyo to, no? Sabi pa dito, a peace rally called by the Iglesia ni Cristo on January 13 would make politicians and government officials think twice about supporting the impeachment of Vice President Sara Duterte, Senator Win Gatchalian said on Saturday. Mas alam po ni Win Gatchalian ito mga kababayan kasi po si Win Gatchalian politiko. At tandaan natin mga kababayan, tuwing eleksyon, ang inaasam-asam po ng bawat politiko ay yung black voting po na ginagawa po ng Iglesia ni Cristo. Actually ako talaga, nagulat talaga ako eh. Ngayon mga kababayan, pansin ko lang ibang-iba po ang Iglesia ngayon kumpara po dati. Kumbaga, siguro mga 20 years ago siguro, 20 or 10 years ago, pa 2012, ganyan, pababa. Hindi po talaga namumulitika, hindi po talaga nangyayaalam sa politika ang iglesia. Ito po yung pagkakataon na sobrang namumulitika po ang Iglesia ni Cristo. Isipin nyo, gagamit kayo ng milyong piso, di ba? Magpapakahirap kayo sa tarpaulin, sa stage, gagastos kayo ng sound system, gagastos kayo ng t-shirt, pagkain, tubig, para sa politika. Tapos sasabihin niyo, hindi kami namumulitika. Mga kababayan, ito yung hindi masagot sa akin ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na talagang supportive sa rally na to. Di ba? Na paano nyo masasabing hindi politika yung rally na yan kung ang pinakamotibo ninyo ay huwag ipa-impeach si Sara. Ang usaping impeachment po mga kababayan, usaping politika po yan. Ang usaping pagbabatiin mo yung presidente at vice-presidente, usaping politika po yan. So paano hindi magiging politika yan? Para sa kapayapaan? Mga kababayan, di ba? Ang tawag ko nga dito, sugar coating eh.
polarized. Tae na pinabanguhan. Ayun ang tawag ko dyan. O continue natin na ito sinabi ni Win Gatchalian. So ngayon, sinasabi ngayon ni Win Gatchalian dahil po sa rally na ginagawa ng Iglesia ni Cristo, nagdadalawang isip po ang mga politiko. So anong hindi politika dito? Kasi kung hindi politika, itong rally po ng Iglesia ni Cristo, hindi po, di ba, magwo-worried at hindi po magdadalawang isip ang mga politician. Diyos ko naman, sobrang basic naman nito. Continue pa natin, sabi pa dito, Lalo pang sinakula. Okay, video na pala. So ngayon mga kababayan, ito, meron akong nakitang video dito na napaka-interesting para sa akin. Okay. Ako ito, pag-usapan natin to kung totoo ba talaga itong sinasabi ng video po na to. Ito tungkol nga po sa pamumulitika ng Iglesia ni Cristo ngayon. Ngayon Kasi ito kung napapansin nyo nga po, bibihira po yung mga vlogger na nagsasalita po ng katulad nito. Yung ibang mga vlogger na mga kaibigan natin, kung makita nyo sila kung paano mag-vlog, medyo punoprotektahan pa nila yung Iglesia ni Cristo at sinisisi sa mga DDS. Mga kababayan, sobrang basic nun. Hindi po hijackin ng DDS yung rally po na yan kung hindi binigyan ng opening ng Iglesia ni Cristo. So ano yung opening na sinasabi ko? Yung pagprotekta kay Sara Duterte na wag ipa-impeach gamit yung salita ng Presidente Bongbong Marcos. Opening po yan para sa mga DDS Well, yung mga ibang mga vlogger, 'di ba, sinisisi po sa mga DDS. Well, sa akin hindi. 'Di ba? Sisihin natin kung sino ba talaga ang pasimuno nito. Isipin niyo akala kasi ng iba medyo medyo takero palagpasin mo na lang, hindi. Kasi malinaw dito mga kababayan na nagpapakita po ng puwersa ang Iglesia ni Cristo para magdalawang isip at takutin po yung mga politician. Na huwag niyong ipapa-impeach si Sara Duterte, kung hindi namin kayo i-endorso. Ayun po ang ayun po ang pinaka mensahe ng rally po na yan. Parang ito panoorin niyo to. Sige. Play natin. Ng kasalukuyang pamunuan ng iglesia ang kanilang simbahan dahil sa kanilang pamumulitika sa halip na paniga ng pagiging tapat sa Diyos at sa bayan ay pinaglalaban pa ang pamilyang Duterte na palamura, bastos, mamamatay tao at matakaw sa pangungurakot. Di ba mga kababayan, di ba? Okay. Actually, dun pala nagugulat ako. Ako naniniwala naman ako na lahat naman ng politiko magnanakaw. Di ba? Lahat naman ng politiko magnanakaw. Yun nga lang, ibang level po si Duterte. Una, yung salin niya, tinago niya. Yung salin po ni Duterte, tinago niya po, gamit po yung kapangyarihan niya, gamit po yung appointing power ni Duterte para ipa-appoint nga itong si Martires, para itago yung salin. Diba? Tapos palamura. Tapos, di ba, bastos. Yung suportahan ninyo, bastos, palamura. Tapos, ewan ko lang medyo tapos padasal-dasal kayo? Anong klase yun? Hindi nga mga kababayan, pasensya na. Hindi kasi ganun talaga Ganun talaga Susuporta kayo sa isang magnanakaw, sa isang mamamatay tao, sa isang bastos, sa isang walang respeto sa Diyos. Tapos pagpunta nyo sa kapilya ninyo, magdadasal kayo. Kaya sabi ko nga sa inyo ano na yan pinasok-pasok nyo itong politika Dati hindi naman ka nangyayaalam so masisita talaga kayo dito. Hindi pwedeng pakero, wag mo silang sitahin. Pwede ba yun? Naka-public yung ginagawa ng mga yan. Continue pa natin, sige. Bubuyo pa nila ang kanilang mga kaani para mag-rally upang suportahan si Vice President Sara Duterte na hanggang ngayon ay hindi may paliwanag kung paano niya nilustay ang 125 million pesos na intelligence fund sa loob lamang ng 11 days. Hindi rin niya maipaliwanag kung sino-sino sina Mary Grace Piatos at ang libo-libo pa ang mga imbentong pangalan
na tumanggap ng daan-daang milyon na confidential intelligence fund. Nakakasulasok din ang ginawang alyansa ng kasalukuyang pamunuan ng Iglesia ni Cristo kay Apollo Kibuloy, ang nagpapanggap na Son of God at pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na nahaharap sa mga kaso hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa Amerika dahil sa panghahalay sa mga menor de edad at human trafficking. So ito yung sinasabi ko nga mga kababayan, di ba? Sinong miyembro ng Iglesia ni Cristo dati ang alam ninyong namumulitika or politiko? Di ba dati wala naman? Ngayon meron na si Marcoleta. Dati wala eh. Di ba? Ang alam natin, di ba merong ina-appoint na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Ina-appoint yun, so iba yun. Pero pag yung binoboto na, so politika po yun. So ngayon, 'di ba, sabi nga po ni Marcoleta sa isang interview niya kay Anthony Taberna, bawal po talaga ang politiko sa loob ng iglesia. Pwera lang kung papayagan. So ibig sabihin nun, pwede. Hindi nga. Ayun ang hindi ko makuha eh. Bawal ang politiko sa loob ng iglesia. Pero kung papayagan, pwede. So pwede. Walang bawal. Kasi nakuha niyo yung point. Nakuha niyo yung point mga kababayan? Oh, bawal ba ang politiko sa Iglesia ni Cristo? Bawal o hindi? Hindi bawal kasi merong Marcoleta. Kasi pag sinabi mong bawal, dapat bawal. Di ba? Walang palusot, bawal. Yun nga lang pagpapayagan, pwede. So pwede nga. So ang pangit sa ginawa nga nila dito, si Marcoleta na nga lang ang sa tingin ko ang nag-iisang medyo popular na politiko ng Iglesia ni Cristo, tumabi pa kay Kibuloy. Di ba? So anong kaso ni Kibuloy? So alam nyo na. Di ba? Ang gulon, di ba? So tama nga po yung dating aral ng Iglesia, yung dating aral ng Iglesia na hindi namumulitika ang Iglesia. Ang problema ngayon, namumulitika na. So bakit ganun? Di ba? Hindi kasi mga kababayan baka sabihin nyo na naman, masyado kong binibira yung iglesia. Hindi eh. Hindi yun eh. Kasi kung in the first place, kung hindi sila sumali sa politika, so walang political blogger na magko-content sa kanila. So ano ba yung content ko? Politika. Di ba? Ako, vlogger ako, ang content ko, politika. Political blogger nga ako eh. Ngayon, ang Iglesia ni Cristo, pumasok sa politika, so mako-content sila ng mga political vlogger. Kung hindi sila pumasok sa politika, edi walang content para sa kanila. Nakuha niyo yung point? Oh, continue pa natin Sige, maybe tuloy pa natin to. Alam ba ito ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo? Ang mga mangilan-ilan na naglakas loob, natutulan ang mapang-abuso at mapanlinlang na pamamahala na gaya ng kanyang kapatid na si Ka Angel Manalo at ang kanilang ina na si Ka Tenny Manalo ay ginawang ekskomunikado at pinatahimik. Mga kapatid po namin sa Iglesia. Noon naalala ko to, malaking gulo ito, noong 2014 ata ito, no? Yung nagkaroon ng Game of Thrones dyan po sa Iglesia. Ni Cristo, nananawagan po kami sa inyo dahil nanganganib po ang aming buhay. Sana'y matulungan niyo po kami. May panganib sa aming buhay. Saklolohan ninyo ang aking mga anak, si Angel at Lottie at ang kanilang mga kasama. Si Ka Angel na siyang mas karapat-dapat na maging punong ministro ay tinaniman ng mga armas at pinakulong gamit ang impluwensya ng buong iglesia. Sa ngayon ay 8 taon na itong nakakulong at halatang ginagamitan ng impluwensya upang mabagal ang pag-usad ng kaso. Maganda siguro ay muling i-review ng Department of Justice ang kaso ni Ka Angel upang mabigyan ng hustisya ang ginagawa sa kanyang pamilya at sa kanyang ina. Malinaw na naliligaw na ang kasalukuyang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa mga... Ito kung usapin man naliligaw o hindi, wala akong pakialam dyan. Ito kasi ito sabi ng video, naliligaw na ang aral ng Iglesia ni Cristo. Wala po akong pakialam doon. Ang pakialam ko lang dito mga kababayan, yung pamumulitika po ng Iglesia. Diba? Kung sa tingin ninyo, naniniwala pa rin po kayo sa Iglesia ni Cristo, wala problema yan. Kasi meron tayong karapatan, diba, sa pagpili po ng religion na kaaniban natin at paniniwalaan. Pero pag pumasok na po sa politika ang isang religion, so pag-usapan natin to.
Kasi nga, political vlogger ako. Diba? Kung ayaw nyo mapag-usapan ng mga political vlogger, huwag kayo mamulitika. Diba? Oh, continue. Sige. Last na lang to. Turo at adhikain ng nagtatag ng iglesia na si Ka Felix Manalo. In the end, ang mga kaanib ang nagagamit at kinakawawa. Yan na, wala ko dyan ha. Pero ang point lang natin dito, pamumulitika lang po ng simbahan po na yan. Okay, no? So, dyan po mga kababayan, no? So, dyan po sa Team Replay, no nga po masabi nyo nga po dito, sa content natin ngayon. Kayo ba, nag-agree ba kayo dito na tama ba yung sinabi ni Wingate Chalian na itong rally po ng Iglesia ni Cristo ay pagpapakita po ng puwersa at nagkakaroon po ng dalawang isip yung mga politician kung ano bang magiging desisyon nila para po ipa-impeach si Sara. Diba? So yan, no? So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At yan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.